God loves you. He wants you to feel it. Gusto ng Diyos, maramdaman ninyo ang kanyang pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, isa pang bagay na gusto ng Diyos na mahil sa ating mga Pilipino ay ang ating insecurity. The reason why there are so many chismosas at pakialamero and pakialamera in our country ay dahil sa ating insecurity. Kasi lahat sa atin gustong pumuti. Lahat sa atin gustong tumangos ang ilong. Hindi naman pwede. I'm telling you this. God created us perfect. Huwag niya pong habulin ang ganda ni na Gretchen Barreto at ni Angel Locsin. Kasi iilan lang po yun. And they are not really that beautiful. Pinaganda lamang sila ng billboard. I'm seriously telling you this kasi I want you to be comfortable with your skin. Gusto po ng Diyos maging masaya kayo sa ibinigay na biyaya ng Diyos sa inyo kasi your life will be forever miserable if you are insecure. Ano ba mga insecure? Yung mga taong walang kaligayahan, mahirap kasama yan sa bahay. Napakahirap magkaroon po ng kasama sa bahay na walang kaligayahan. Hindi nakukontento. So, what God wants you to be healed as well is your concept about yourself. Where is your identity and what is your identity? That God created you by His own image and likeness, and you are an heir of God's kingdom, and you have an access to God. Ibig pong sabihin, wala po kayong dapat patunayan kahit kanino. Hindi na kailangang maging maputi at uminom ng glutathione. Alam nyo, minsan, naloloko lang talaga tayo. Alam nyo ba yung glutathione na yan? Yan ay vitamins. Siguro, side effect lamang yan ang pagiging maputi. Noon po, mura lang yan. Ngayon, naging mahal ng ginawang whitening pills. But the truth is, hindi ito a whitening pill from the beginning. Hindi mabibili. One day, nagkaroon po ako ng skin allergy and I was asked by my doctor to get a lotion, skin lotion. Pumunta po ako sa isang mga department store. Diyos ko po, na ako'y naghahanap na ng lotion. All the lotions are whitening lotion. Sabi ko sa tindera, I'm not looking for whitening lotion dahil ayaw kong maputi. Alam nga maputi ito, maitim ito. Ang iba naman, ang puti-puti ng mukha, ang itim-itim naman ng leeg. Hindi balance. So sabi ko, I don't need this. Why there are all whitening? Ang sabi ng tindera, with all honesty, Father, pag hindi po namin ilagay ay whitening, walang bibili. Sad. God wants you to be healed by your image as well. Pwede ba kung ano lamang ang ibinigay sa iyo ng Diyos, yang ana? Huwag mo nang isipin na patangusin ang iyong ilong kung ikaw ay pango. Meron akong nakilala, Diyos ko, hindi ko nakilala nung nagpatangos ng ilong. Sabi ko, anong nangyari sa iyo? Sabi ko, sana hindi ka mabagsakan ng libro sa ilong. Diyos ko, a week after, nabagsakan ka. Lalong umangin. God created us the way we are. Please be comfortable with it. Why I am saying this? Bakit pa kailangan kong sabihin ito sa healing mass? Kasi napakarami pong kasinungalingan na nape-pressure tayo. The reason that our life is miserable and the reason why our country is like this. And it is about time that these lies be rebuked in the name of Jesus. Mawala ng lahat itong kasinungalingan nito para po tayo ay mawala na ang inggit sa ating balat. Marami pong inggitera talaga dito. Maraming insecure. Umaangat lang ang isa, nagagalit na. So in this divine visitation that God is doing right now, according to today's gospel, gusto niya mahil
ang ating buong pagkatao at mangyayari ito sa umagang ito. Amen. So now, I'm inviting you to close your eyes and open your hands para daluyan yan ng bagong grasya ng Diyos. Ramdaman ninyo ang presensya niya sa umagang ito. Feel His presence. Feel His love and forgiveness. Because His presence will heal you totally and completely, body and soul. And pray after me. Mapagpalang Ama, sa umagang ito, ibinibigay ko sa inyo ang aking problema, ang aking galit sa dibdib. Panginoon, marami akong kinagagalitang hindi mapatawad. Ngayong umagang ito, pinatatawad ko na siya. Tanggalin mo po ang bigat na aking nararamdaman ngayon. Dulot ng hindi pagpapatawad, ng galit at hinanakit sa taong aking pinagkatiwalahan at minahal. Baguhin mo po ang takbo ng aking pag-iisip. Sana mula ngayon hindi na ako mainggit. Alisin mo po ang galit sa aking dibdib. Ang aking pag-iisip na madilim. Lagi po akong negative. Lord, gawin mong positive ang aking pag-iisip. Sana mag-isip ako ng ikabubuti ng lahat, hindi lamang ng aking sarili. Sana mag-isip ako na ikabubuti ng aking kapwa. Panginoon, sa umagang ito, hipuin mo po ang aking buong pagkatao at pagalingin sa aking karamdaman. Meron po akong cancer. Meron po akong sakit. Sabihin ninyo ang sakit ninyo ngayon. Nakatahimikan na inyong puso in the silence of your heart right now. Sabihin niyo sa Diyos ang sakit ninyo kung ano man yan. Kung ito ay asthma, cancer, spinal injury, stroke. Lord, right now, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo ang kanilang karamdaman ngayon at baguhin mo sila. Tanggalin mo po ang sakit ng ulo, sakit sa puso, asthma, throat, goiter, lahat na, Panginoon, yung mga epileptic, may epilepsy, masakit ang tuhod, may arthritis, may kidney problems. Lord, right now, heal them right now. Magalingin mo po sila. And then pray with me again. Panginoon, salamat po sa kagalingang ibinigay mo sa akin. Naniniwala po ako na ako ay gagaling. Naniniwala po ako na sa tulong ng inyong grasya, ako po ay magiging bagong tao. Mula ngayon, Panginoon, ako ay magsisimba na. Ako ay magdadasal na. Sana, Panginoon, tulungan mo ako na magbagong buhay. Salamat sa kaligayahan na hindi ko naramdaman dati. Salamat sa kaligayahan na iyong ipinangako na akin ang mararamdaman ngayon. Dahil wala na akong galit sa dibdib, pinatawad ko na ang mga nagkasala sa akin, kahit mahirap, dahil iyan ang iyong gusto. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating Diyos.